Ang ating Pasko ay tila hindi kompleto kung wala yung amoy ng bibingka at puto bumbong sa bawat simbang gabi. Mga awit ng mga nangangaroling ng mga kantang nagdiriwang ng okasyon at mga umiilaw na parol, ang simbolo ng liwanag dala ng Paskong Pinoy. Ngunit paano lumiwanag ang mga parol sa Pasko ng mga Pilipino? Ang paggamit ng mga parol ay pinaniniwalaang nagsimula noong 1908 sa Bacolor, Pampanga sa pangunguna ni Francisco Estanislao. Kilala sa iba't ibang mga hugis, laki, kulay at mga kwentong taglay, ang mga parol ay isang tanyag na halimbawa ng inobasyong Pilipino, bunga ng ating pagkamalikhain. Ang tradisyonal na parol ay likha ng kamay at nababalot sa mga capiz shells, na minsan ay nagkaroon ng iba't ibang kulay sa pamamagitan ng pagdye. Dahil sa mga pisikal na katangian ng mga capiz shells, tulad ng kanilang pearly at greasy na panlabas at ang kanilang pagiging semi-translucent, nadi-diffuse o kumakalat ang ilaw na dumadaan sa kanila. Ito'y naoobserbahan sa tila'y malamlam na ilaw na nilalabas ng mga parol. Ngunit kahit wala pa mang pinanggagalingan ng ilaw, ang capiz shells ay may taglay na iridescent shimmer mula sa pag-reflect ng ilaw sa surface ng mga shell na ito. At kung katulad ng mga sinaunang parol na may kandila sa loob, kahit maging malabo ang ilaw na lalabas sa mga ito, ay kikinang pa rin ang parol at magdadala ng liwanag kahit saan man ito'y ilagay. Sa kasalukuyan, ang mga parol ay ginagawa na ng pangmaramihan, gumagamit ng kuryente upang lumiwanag, at ng plastic tulad ng cellophane para maglabas ng iba't ibang kulay na ilaw. Hindi man pareho ang proseso, ang sinisimbolo ng mga parol ay hindi nag-iba o mag-iiba. Kaya kapag tayo ay nakakita ng mga parol, naway maalala natin na tulad ng ating pagka-Pilipino, itong umiilaw na mga bituin o bilogman, puso, ulaklak ay binuo ng may pagkahumaling, pag-aalaga at pangarap na ang kanilang liwanag ay hindi lamang kita kundi ramdam kahit sa puso ng taga-tanaw. Mula sa Ologist, maligayang panahon ng Pasko at sana lumiwanag na rin ang ating lipunan.